Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko pong batiin si Nora, Imon, Saldi, Chelsea, Charles, mga bago nating subscriber sa Theology with Russell Ocampo. So kung kayo po ay hindi pa po nagsusubscribe, tapos gusto niyo pong magkaroon ng malalim na talakayan patungkol sa Bible, so meron po tayong panibagong channel, no? Theology with Russell Ocampo. Diyan ko na po pinopost yung mga post natin na hindi devotional. So, Theology with Russell Ocampo, pwede po kayong mag-subscribe kung interested po kayo. Now, tutuloy po natin yung ating series patungkol po sa God's guidance in decision making. Napakalaga po na yung mga decisions natin ay merong gabay ng Diyos. Now, yung tatalakayin po natin ngayon ay magmumula po sa Genesis chapter 13, verse 10 to 13. Ito po yung mga panahon na si Abraham. Kung kilala niyo po si Abraham, no, meron siyang pamangkin ng pangalan Lot. So, mula sa lupain somewhere in Babylon, no, land of Ur, tinawag sila ng Diyos sa lupaing ipapakita ng Diyos sa kanya. Dinala siya ng Diyos sa Canaan. Yung Canaan, yan yung Israel sa panahon natin ngayon. So, ilagay natin sa mapa. Yan. So, from the Philippines, by the way, no, sa lahat ng mga nakatutok dito sa ating channel around the world, maraming salamat po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon sa mga devotions natin araw-araw. So, ito po yung Israel. Mula dito sa Iraq. Diyan talaga nakatira si Abraham. Okay? Mula Iraq. Tinawag siya ng Diyos sa lupaing ipapakita sa kanya. Dinala siya ng Diyos dito sa modern day Israel. Pero nung unang panahon, Canaan ang tawag dyan sa lugar na yan. Now, kasama niya si Lot during this time. At syempre pag mayaman kasi sila nung nag-travel sila kasama yung mga hayop, baka, kamelyo, kambing, tupa. Tapos may mga tauhan sila, may mga herders sila, yung mga nag-aalaga ng kanilang mga hayop. Now, pinagpala sila ng Panginoon ng pinagpala, marahil hindi na talaga masustain ng isang lupain lang yung mga alaga nilang hayop, so kailangan nilang maghiwalay. Bakit po? Kasi nag-aaway na yung mga tauhan ni Abraham tsaka yung tauhan ni Lot. So sabi ni Abraham kay Lot, Lot, kailangan nating maghiwalay. So ito ngayon yung mapa natin, ito yung modern day Israel, ito yung Jordan. Si Lot po, ang pinili niya, bandang Jordan. Okay? Somewhere here. Malapit yun sa Sodom and Gomorrah. Si Abraham dito naman, sa modern day Israel. No? So tingnan po natin yung istorya. Kasi ito pong devotion natin ito ay mahalaga kasi merong tatlong maling desisyon. Merong maling ginawa si Lot, tatlong bagay yon na pag-aaralan po natin. So sabi rito sa mga talata, Lot looked around and saw that the whole plain of the Jordan towards Zoar was well watered, like the garden of the Lord. Sabi niya, napakaganda nito, ang daming tubig. Tapos parang hardin ng Eden, like the land of Egypt. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Ito yung mga bago gunawin ng Diyos yung Sodom and Gomorrah. So Lot chose for himself the whole plain of the Jordan and set out toward the east. The two men parted company. Abraham lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom. Now the people of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. So tumanaw si Lot sa paligid at nakita niya na ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, katulad ng lugar ng Eden at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa nalilipol ng Panginoon ang Sodom at Gomorrah. Kaya pinili ni Lot ang buong kapatagan ng Jordan sa silangan. Sa ganoong paraan naghiwalay sila ni Abraham. Si Abraham ay nagpaiwan sa Canaan habang si Lot naman ay naroon sa mga lungsod ng kapatagan. Nagtayo si Lot ng mga tolda malapit sa Sodom. Ang mga tao sa Sodom ay talamak na makasalanan. Labis ang pagkakasala nila laban sa Panginoon. So ano po yung mga mali ni Lot dito? Yun po yung pag-aralan natin. 3 mistakes of Lot. Number 1, making decisions based on wealth and opportunities. Isang pagkakamali ni Lot dito, gumawa siya ng desisyon base sa yaman ng lugar, nung oportunidad na meron siya. Kasi siya yung unang pinapili ni Abraham . Sabi ni Abraham sa kanya, pag kumanan ka, kakaliwa ako. Pag kumaliwa ka, kakanan ako. You choose. So, si Lot, ang decision niya, nakabase dun sa yaman ng lugar. Nakabase dun sa mga opportunities ahead of him. So, wealth and opportunities. Sa panahon din po natin ngayon, madalas nagde-decide tayo based on
Anong benefit ko dyan? Anong para sa akin dyan, no? Kaya napakalaga na pag nag-decide tayo, tanggalin muna natin sa isip natin yung mga benefits Tanggalin muna natin sa isip natin yung yaman at oportunidad na nandiyan sa ating harapan. Tanungin muna natin si Lord, Lord, ito ba para sa akin ba tong opportunity na to? Para sa akin ba tong kayamanan na to na ino-offer sa akin? Bago natin tanggapin yung bago tayo pumasok sa mga bukas na pintuan, alamin natin kung si Lord ba yung nagbukas ng pintuan na yun para sa atin. Otherwise, mapapahamak lang tayo. So, yan yung isang pagkakamali ni Lot, no? Nagbase siya sa wealth and opportunities. Pangalawa po, making decisions to live in a wrong environment. Ang isang mali ni Lot dito, yung decision niya na mabuhay kasama yung kanyang pamilya sa maling environment. Kasi nga, may oportunidad, may yaman, maunlad yung fertile yung lupain, parang Hardin ng Eden, well-watered, parang Ehipto, ganyan yung description So sabi niya, parang United States of America, parang ganyan. Parang Europe to. Pounds, euro ang sasweldoin ko rito. Dollar ang sasweldoin ko rito. So, pero ang sinasabi rito, sa puntos natin na to, wrong environment. Hindi ko sinasabing wrong environment yung mga lugar na kung nasaan yung iba sa atin ngayon, no? Pero sa case ni Lot, that's the wrong environment for him. Bakit po? Sabi po rito, Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom. Doon pa siya sa malapit sa Sodom. Alam niyo po yung salitang Sodom? Ngayon kasi ginagamit natin yan. Pag sinabi nating sodomy, talagang kasamaan yan. When you sodomize someone, nag-engage ka sa sexual, immorality. During that time, sabi rito, now the people of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. Pag samasamahin mo na yung mga tao na ikipag-sex sa hayop, group sex, orgy, same sex, fornication, tapos rape, murder, pag samasamahin mo na lahat, trafficking, slavery, panglapastangan sa kapwa, mga samot-saring pagpatay at pagpapahirap sa kapwa, ayun yung mga nangyayari siguro sa Sodom, no? So, Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. Pero mas pinili ni Lot manirahan dun mismo malapit sa Sodom. So, making decisions to live in a wrong environment. Marahil tayo, minsan namimili tayo ng baka sa pagpapaaral na lang ng anak. O dito, sikat na eskwelahan. Ito, Christian school. Di ba? Minsan, mas pinipili natin sikat, prestigious school para sa ating mga anak. Pero wala namang Christian values, no? Malayo naman sa Panginoon, lalo na sa mga formative years ng ating mga anak. So, when we make decisions, pinag-iisipan din natin yan Ano ba to? Palapit ba to sa Sodom? Or, mas maganda ba yung kahinatnan ng ating mga anak? Or ating mga sarili? Or ating pamilya? Making decisions to live in a wrong environment. Pwede yung workplace mo. May oportunidad ka, napakagandang trabaho. Pero maling environment naman pala para sa'yo. So number 3 po, making decisions without God's guidance. Gumawa siya ng desisyon nang walang gabay ng Diyos. Wala tayong makita sa mga talata na nag-fasting muna siya, nanalangin muna siya. Basta ang nandito lang sa mga talata, tumingin siya, tumanaw siya sa kapaligiran. Sabi niya, eto ang gusto ko. Land of, talagang fertility. Merong maunlad na mga lupain. Dito ako sa city, near the city of Sodom. So, making decisions without God's guidance. Kaya mga kapatid, maghunos dili tayo. Magdahan-dahan tayo sa paggawa ng mga decisions. Kasi baka mga decisions na nagagawa natin ay base lamang sa kayamanan or sa mga oportunidad na hindi galing sa Diyos. Making decisions without God's guidance, pinapanalangin talaga bawat desisyon na ating ginagawa. So, ano pong application natin dito? Number 1, pray first before we decide. Napakasimpleng bagay lang, no? Pray first before we decide. Napakasimple pero madalas hindi natin nagagawa. So itong devotion natin ito, sobrang simple pero madalas hindi natin i-apply kasi pag may oportunidad na dumating, talagang para na lang tayong ason lobo, talagang sinusunggaban agad natin yung mga oportunidad. Kahit gaano pa kaganda yan, we really have to pause and ask God, Lord, is this your will? Lord,
itong bukas na pintuan na to, ikaw ba nagbukas nito? O baka it's a trap. No? Mapapahamak lang pala ako dito. Kung malalaman nyo sa istorya, no, pag binasa niya continuously yung Genesis, Sodom and Gomorrah sa sobrang kasamaan, ginunaw ng Diyos. At niligtas ng Diyos si Lot, tsaka yung kanyang dalawang anak. Yung asawa ni Lot naging asin. No, kasi lumingon pa nung sinabi ng Diyos na huwag kang lilingon. Huwag pabayaan mo na yung mga properties mo. No? So, pray first before we decide. Manalangin muna tayo bago tayo gumawa ng mga desisyon. Kahit anong desisyon yon, simple man, malaking desisyon man, o mga maliliit na desisyon, mahalaga na ipanalangin natin, ibabad natin sa panalangin, and we have to really seek the peace of God first, no, before we make decisions. Number 2 po, choose the right environment. Napakalaga po nito. Itong environment ba na ito ay yung workplace mo ba mapapabuti ka o mapapasama ka? Yung trabaho mo, negosyo mo, mga kasalamuha mo araw-araw, mapapabuti ka ba rito o mapapasama ka? Now, mga kapatid, pakinggan nyo itong mabuti. I'm not a separatist. Hindi ko hinihimo kang kahit sino sa inyo na maging separatist. Ano yung separatist? From the word separate, na ihiwalay natin yung sarili natin sa mundo. I'm not saying that. Of course, when it comes to sin, ihiwalay talaga natin yung sarili natin sa mundo. Pero tayo po ay tinawag bilang transformationalist. From the word transform. Ibig sabihin, tinawag tayo ng Diyos na maging salt and light of the world. Yung environment natin, dapat na-impluwensya natin positively. We're not separatist, we're transformationalist. Yung sinasabi ko dito na choose the right environment, ang sinasabi ko po rito, baka yung environment natin, hindi na nga natin na-impluwensya ng tama, tayo pa yung na-impluwensya ng masama. So we really have to choose the right environment. Pag hindi natin kaya, hindi natin natutokso talaga tayo, get out of it. Get out of that environment. So choose the right environment. Number 3 po, decide based on God's peace. Ito po, napakalaga po nito. Kasi lagi may nagtatanong sa akin, paano mo malalaman kung yung isang bagay kalooban ng Diyos? Paano mo malalaman kapag isang pintuang nakabukas ay ang Diyos mismo ang nagbukas at hindi kung sino mang tao or kung sino mang boss or kamag-anak or kung sino man. Now, ang isang indication ng isang bagay, isang oportunidad ay galing talaga sa Diyos kapag binigyan ka ng Diyos ng kapayapaan. Siyempre, una, ipapanalangin mo muna, Lord, ito ba ay galing sa inyo? Opportunity ba to na binuksan nyo para sa akin? Now, habang pinapanalangin mo yon, bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan. Yung kapayapaan na hindi ka mababagabag kapag ginawa mo yung desisyon na yon. Kasi alam mo sa Diyos galing yon. So, decide based on God's peace. Don't decide based on wealth, based on maybe na-impluwensya ka ng kaibigan mo, based on good opportunities, whatever good that may be. Kahit ano pa yung nakakasilaw ng mga bagay na yon, isipin natin, hindi tayo nagde-decide dahil sa kahit anumang bagay or oportunidad na nasa harapan natin. We decide based on God's peace. Kapag may kapayapaan ka, kahit hindi mo pa nakikita yung hinaharap, alam mo na galing sa Diyos yun. Kasi binigyan ka ng Diyos ng peace. Comfortable ka sa desisyon na ginawa mo. So, pray first before we decide. Choose the right environment. And decide based on God's peace. So, simpleng application po nito, i-apply natin. At I'm sure, mararating natin yung yung destinasyon na inihanda ng Diyos para sa atin. Now, para po sa ating discussion, as Christians, bilang mga Kristiyano, how can we avoid the mistakes of Lot in our decision making? Bilang mga Kristiyano, paano natin may iwasan yung mga pagkakamali ni Lot? Again, ang taong wais ay natututo sa pagkakamali ng iba. Hindi mo na kailangan dapat ma-experience pa para matuto tayo sa sarili nating pagkakamali. Sa desisyon ni Lot na yon, baka yung sitwasyon mo ngayon para ang si Lot, no? So how can we avoid the mistakes of Lot in our decision making? Para po sa ating panalangin, Lord, please don't allow me to decide based on human opinion, wealth, environment, and other opportunities. Rather, let me decide according to your will. Teach me to pray first before I decide. Grant me peace when my decisions are good,
Make me uncomfortable when my decisions are bad. Let all my decisions be glorifying to you. Lead me to a victorious and successful Christian life. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay dito sa ating channel. I hope yung mga devotions po natin malaking tulong sa ating paglagong spiritual. Kung ngayon po yung may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.